Good morning po mga kapatid. Blessed is the name of the Lord. Nandito po tayo upang muli ay makapagbahagi, makapag-share tayo para sa ating Panginoon. Exhortation for today. Ang ating theme is about faithfulness of God. Ang verse ko is from 2 Timothy 2, verse 10 to 13. Sabi niya dito, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory. Here is trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Praise God. Muli, ito ay patungkol sa kay Apostle Paul na ini-encourage niya si Timothy. Because nung panahon na yon, si Paul is ini-encourage niya si Timothy para bilang isang young pastor ng kanilang sa kanilang lugar. At sinasabi dito na ni Apostle Paul na bilang isang mananampalataya, hindi sa atin mawawala ang pag-endure sa mga sufferings ng ating buhay. At dito natin mapapatunayan kung gaano ka-faithful ng ating Panginoon. Yung napili kong pinaka-verse is yung sa baba niya, yung sa 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Minsan may mga pagkakataon tayo sa ating buhay na parang nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Maybe you are a mother, you are a leader, or somebody na minsan tinitest yung faithfulness mo o yung pananampalataya mo sa Panginoon. At sa ganon, natitest mo din yung faithfulness ng Lord sa iyong buhay, sa circumstances na yun. Minsan sa ating kalagayan, minsan napapatanong na lang ako na may mga taong binibigay sa atin ang Panginoon na minsan akala mo magtatagal pero hindi pala. Minsan nagbibigay sa'yo ng kaligayahan, kagalakan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero meron ding pagkakataon sa ating buhay na sobrang discouragement ang dinudulot. Na parang halos mapapatanong ka na lang sa Lord na, Lord, bakit? For the things na binigay ko naman lahat, suporta, panalangin, pero bakit ganun? Parang hindi na-appreciate, hindi ko man lang nakita na na-appreciate yung aking paglilingkod sa iyo. Kahit man lang sana makita ko na lumago siya. But no, bigla na lang suddenly nawala. At ang mahirap pa nun, may dala pa, may bitbit, or may something na kinuha sa iyo. And sometimes, ang paglilingkod sa Panginoon minsan may dulot din na trauma. Iba-iba tayo ng experience. Pero yan ang nararamdaman ko minsan. But I just thank and praise the Lord kasi kahit paano, yung ganun is yung binubuhos mo yung damdamin mo sa Panginoon. And then there is the Lord encouraging us. Na tulad ng pag-encourage ni Paul kay Timothy, na sinasabi niya na kahit na anong mangyari, minsan yung salvation hindi galing sa atin. Ang salvation talaga ay mula sa Panginoon. At minsan tayo din binibigay, ipinagkakatiwala lang niya yung
yung kaluluwa na yon, minsan to teach you also yung patient, and then prayerfulness, and then empathy sa binibigay niyang kaluluwa sa iyo. Upang sa ganun, minsan encouragement din na minsan parang wala nang spark yung ministry mo, parang wala na lang. Pero andyan si Lord, nagbibigay na naman ng hindi ko matatawag na parang burden na responsibility, but isang privilege to minister to the people of God, na anuman ang maging resulta ay nasa Panginoon. Kasi nagtatanim lang tayo ba? Kahit na nga minsan nagdudulot sa atin ng bagay na joy, meron ding dinudulot na hindi, but for God's glory. Ganito tayo tinitry ng Lord, ganito niya tayo tinitest, ganito niya tayo minumod, na yung patience natin lalawa, yung trust natin, pananampalataya natin sa Panginoon ay mas lalo pang lalawin. Sabi nga dito, yung encouragement niya na yung salvation, ang mahalaga dun is salvation ng tao na yun. Minsan hindi mo pa makita ngayon yung salvation na gagawin ng Lord, pero meron na siyang itinanim sa pamamagitan ng pag-minister mo sa tao na yon. And I believe naman tayo, mga leaders or mga kahit lang kaibigan na naging kasangkapan ng Panginoon upang dalhin mo siya sa tahanan ng Diyos, nandun yung seed of faith through Word of God na i-share natin sa tao na yon, na sa bandang huli tinanim natin sa puso niya at iba ang mag-aani nun. Kaya yun na lang yung nagiging pinanghahawakan ko sa Panginoon, na minsan kahit na nawawalan ka na ng pananampalataya, or natitest yung pananampalataya mo, yung nagkakaroon ka ng faithless sa Kanya minsan, He remained faithful. At yung mga nag-i-endure, andun yung blessing niya na ipinagkakalog sa atin, kapalit ng ating mga sacrifices, na ang mga sacrifices na yun na ginawa natin para sa tao na yun ay hindi mababaliwala. As leaders, as future leaders, or kahit na kaibigan mo lang yung tao na yun, na binigay sa iyo ng Panginoon, ay hindi magiging in vain. This verse reminds Timothy and us leaders or brothers and sisters to endure everything, even suffering. I-embrace natin yung suffering na kalakip ng ating ministeryo na ito sa Panginoon. For the sake of the elect, sabi niya, that they too obtain. Sa paanong paraan gagawin ng Panginoon, they will receive grace and salvation, na makatanggap sila ng salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Lahat ng ating ginagawa para sa Lord ay may value ng eternal glory. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you.